Sa mahabang kasaysayan ng pananamit, may mga tatak na hindi lamang naging bahagi ng uso kundi naging simbolo ng isang henerasyon. Ang mga damit na isinusuot ng kabataan ay kadalasang sumasalamin sa kanilang identidad, paniniwala at pananaw sa mundo. Kabilang sa mga tatak na nag-iwan ng malalim na marka sa ganitong aspeto ang Dickies at No Fear. Sa Pilipinas, lalo na noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000, ang dalawang brand na ito ay hindi lamang basta damit. Sila ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming kabataan. Sa kanilang mga logo, disenyo at reputasyon, na buong isang uri ng kultura na hanggang ngayon ay inaalala pa rin ng marami. Nagsimula ang Dickies noong 1922 sa Texas sa Estados Unidos bilang Williamson Dickey Manufacturing Company. Ang mga nagtatag nito ay sina Cian Williamson at E.E. Colonel Dickey ay nakatuon sa paggawa ng workwear para sa mga manggagawa. Sa panahong iyon, ang Amerika ay mabilis na umuunlad sa larangan ng industriya, kaya mataas ang pangailangan para sa matibay at praktikal na kasuotan. Ang Dickies ay naging kilala sa paggawa ng overalls at pantalon na kayang tumagal sa mabigat na trabaho. Hindi ito dinisenyo para maging fashionable, kundi para maging functional. Subalit sa paglipas ng panahon, ang pagiging simple at matibay ng kanilang produkto ang naging dahilan kung bakit ito tinangkilik ng mas malawak na merkado. Ang pangalan na Dickies ay nagmula sa apelyido ni Colonel Dickey. Sa kabila ng pagiging simple nito, ang pangalan ay naging madaling tandaan at naging simbolo ng tibay at pagiging maaasahan. Ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang brand identity. Sa kalaunan, ang Dickies ay hindi na lamang para sa mga manggagawa kundi naging bahagi na rin ng streetwear culture, lalo na sa Estados Unidos at iba pang bansa. Samantala, ang No Fear ay nagsimula noong 1989 sa California. Itinatag ito ni Mark Simo, Brian Simo at Marty Motes. Ang brand ay nakatuon sa lifestyle at extreme sports na noon ay mabilis na sumisikat sa kabataan. Ang kanilang konsepto ay simple ngunit makapangyarihan. Hikayatin ng mga tao na harapin ang kanilang mga takot at maging matapang. Ang pangalang No Fear ay nagsilbing malinaw na mensahe ng kanilang layunin. Ang kanilang mga produkto ay kilala sa malalaking logo at matapang na slogan na agad nakatawag pansin sa merkado. Noong dekada 90, nagsimulang sumikat ang dalawang brands sa Pilipinas. Sa panahong ito, ang impluwensya ng kulturang Amerikano ay malakas. Maraming kabataan ang humahanga sa estilo ng mga artista, atleta at musikero mula sa ibang bansa. Ang Dickies ay naging popular sa mga kabataang mahilig sa skateboarding at streetwear. Ang kanilang mga pantalon ay naging simbolo ng pagiging praktikal ngunit may estilo. Ang simpleng disenyo nito ay naging versatile, kaya madaling ipara sa iba't ibang uri ng damit. Ang No Fear naman ay naging simbolo ng kumpiyansa at tapang. Ang kanilang mga t-shirts na may malalaking print ay naging paborito ng mga kabataan. Ang pagsusuot ng No Fear ay tila isang paraan ng pagpapahayag ng lakas ng loob. Sa mga paaralan at lansangan, makikita ang mga kabataang may suot na ganitong brand na tila nagpapakita ng kanilang personalidad sa pamamagitan ng damit. Isang mahalagang dahilan ng kanilang kasikatan ay ang kanilang accessibility. Sa pagdami ng mga mall sa Pilipinas, mas naging madali para sa mga tao na makabili ng imported na produkto. Bukod dito, ang kanilang presyo ay naging abot kaya para sa middle class, kaya mas maraming kabataan ang nakabili ng kanilang produkto. Ang kanilang presensya sa retail stores ay nagbigay ng mas malaking exposure sa merkado. Sa aspeto ng produksyon, parehong brand ay nag-expand sa ibang bansa. Ang Dickies ay nagkaroon ng mga pabrika sa iba't ibang bahagi ng mundo upang mapababa ang gastos. Ang No Fear naman ay gumamit din ng outsourcing. Ang ganitong sistema ay naging karaniwan sa industriya ng damit ngunit nagdulot din ito ng mga issue tungkol sa labor conditions. May mga ulat tungkol sa mababang sahod at hindi magandang working conditions sa ilang pabrika na naging bahagi ng kontrobersiya sa global fashion industry. Habang tumatagal, nagsimulang magbago ang panlasa ng merkado. Ang Dickies ay nahirapang makipagsabayan sa mga bagong brand na mas mabilis maglabas ng bagong disenyo. Ang pag-usbong ng fast fashion ay nagbigay ng mas maraming opsyon sa mga mamimili. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang kasikatan ng Dickies, lalo na sa mga kabataan na mas naghahanap ng trendy na damit. Ang No Fear naman ay nakaranas ng mas malaking pagbagsak. Ang kanilang branding na dating kakaiba ay naging paulit-ulit. Ang sobrang dami ng kanilang produkto ay nagdulot ng oversaturation. Ang dating eksklusibong imahe ay nawala at naging pangkaraniwan na lamang na brand. Noong 2011, nag-file sila ng bankruptcy na nagmarka ng malaking pagbabago sa kanilang kasaysayan. Sa Pilipinas, ang pagkawala ng No Fear ay naging kapansin-pansin. Kung dati makikita ito sa halos lahat ng tindahan, ngayon ay bihira na lamang.
Ang Dickies naman ay nanatili ngunit hindi na kasing sikat ng dati. Gayunpaman, may mga loyal na taga-suporta pa rin ito. May mga issue rin kinaharap ang dalawang brand. Para sa Dickies, ang mga usapin ay kadalasang naugnay sa labor practices. Sa No Fear naman, ang kakulangan sa innovation ang naging pangunahing problema. Hindi na nagawang makipagsabayan sa pagbabago ng merkado kaya naiwan sila. Sa kasalukuyan, ang Dickies ay patuloy na umiiral at sinusubukang makibagay sa modernong uso. Ang pagbabalik ng retro fashion ay maaaring magbigay ng bagong oportunidad para sa kanila. Ang No Fear naman ay nananatiling tahimik, ngunit may posibilidad pa rin ito na makabalik kung magkakaroon ng tamang estratehiya. Sa mas malalim na pagtingin, ang kwento ng Dickies at No Fear ay sumasalamin sa pagbabago ng kultura at panlasa. Ipinapakita nito kung paano ang isang brand ay maaaring sumikat at mawala depende sa kakayahan nitong umangkop. Para sa mga Pilipinong lumaki noong dekada 90, ang dalawang brand na ito ay bahagi ng kanilang alaala. Maraming kabataan noon ang may sari-sariling kwento tungkol sa kanilang mga unang Dickies na pantalon o No Fear na t-shirt. May mga alaala ng pagtitipid para makabili ng branded na damit, ng pagyayabang sa bagong bili at ng pakiramdam na kabilang sa uso. Ang mga simpleng bagay na ito ay naging bahagi ng kanilang kabataan. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang moda, ngunit ang alaala ay nananatili. Ang Dickies at No Fear ay maaaring hindi na kasing sikat tulad ng dati, ngunit ang kanilang impluensya hindi mawawala. Sila ay naging bahagi ng kasaysayan ng moda sa Pilipinas. Sa huli, ang tanong kung makakabalik pa ba ang No Fear at kung muling lalakas ang Dickies ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magbago. Ang mundo ng fashion ay patuloy na umuusad at tanging ang mga handang sumabay dito ang may pagkakataong manatili. Ngunit ano man ang mangyari, ang kanilang kwento ay mananatiling mahalaga. Sa pagtatapos, ang Dickies at No Fear hindi lamang mga tatak ng damit. Sila ay simbolo ng isang panahon ng kabataan, ng paghahanap ng identidad at ng pagpapahayag ng sarili. Sa bawat alaala ng kanilang kasikatan, makikita ang kahalagahan ng moda bilang bahagi ng kultura at buhay ng tao. At kahit na ang kanilang presensya ay maaaring humina, ang kanilang kwento ay patuloy na mabubuhay sa alaala ng mga taong minsang naging bahagi ng kanilang mundo. Dagdag pa rito, mahalagang banggitin na ang pag-usbong at pagbagsak ng mga brand na ito hindi hiwalay sa mas malawak na konteksto ng ekonomiya at globalisasyon. Habang lumalawak ang akses ng mga tao sa iba't ibang uri ng produkto, mas nagiging mapili rin ang mga mamimili. Ang mga kabataan ngayon ay may mas maraming pagpipilian kumpara noon, kaya mas mahirap para sa isang brand na manatiling nangunguna sa merkado. Ang nostalgia ay isa ring mahalagang aspeto sa pagtingin ng Dickies at No Fear. Para sa maraming Pilipino, ang mga brand na ito ay paalala ng simpleng panahon, isang panahong hindi paganap na dominado ng social media ang moda. Sa kasalukuyan, may pagtatangka na buhayin ng mga lumang brand sa pamamagitan ng retro releases at collaborations. Ito ay patuloy na ang moda ay umiigot at ang mga dating uso ay maaaring bumalik sa tamang panahon. Ang Dickies ay may malino na tsansa sa ganitong aspeto dahil sa patuloy nitong presensya sa global market. Ang No Fear naman ay maaaring makabalik kung magagawa nitong muling likhain ang sarili nito sa isang paraan na akma sa bagong henerasyon. Sa kabuuan, ang kwento ng Dickies at No Fear ay isang paalala na ang moda ay higit pa sa pananamit. Ito ay isang anyo ng komunikasyon, isang paraan ng pagpapahayag at isang bahagi ng kultura. Ang kanilang paglalakbay, makikita ang pag-ikot ng panahon, ang pagbabago ng panlasa at ang kahalagahan ng pag-angkop sa bagong realidad. At sa bawat alaala ng kanilang kasikatan, mananatiling buhay ang kanilang ambag sa kasaysayan ng moda sa Pilipinas at sa buong mundo.